Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kuya kung tawagin ng dalaga ang kapitbahay nila at kinakapatid pa niya at dumating ang panahon na hindi niya na ito tinatawag na kuya hanggang sa lumampas na sila sa boundary ng pagiging magkaibigan. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang The Love Between Us. Kinagabihan, tulog na ang mga kasama ni Javier ngunit nanatili pa rin siyang gising. Nasa balkonahe siya. Hindi niya alintana ang lamig na dulot ng hangin. Malungkot siyang nakatingin sa kawalan. Hawak niya sa kanang kamay ang isang bote ng beer na kalahati na ang laman. Iniisip niya ang pagbabalik nila sa Maynila. Kung siya lamang ang papipiliin, he wanted to stay here forever with Eliza. Ang pagbabalik nila ay nangangahulugang pagharap na sa realidad. The sad reality that she didn't belong to him. Not now, not ever. Sa isipan pa lamang niya iyon, para na siyang nangihina, para na siyang mamamatay. Muli siyang tumungga ng beer. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ang kanyang tita Malu. "Bakit hindi ka natutulog?" tanong nito sa kanya. "Nagpapaantok lang tita, hindi kasi ako makatulog. Marahil ay sobrang pagod sa pamamasyal." Sa sobrang pagod o dahil sa kakaisip sa dalagang mahimbing nang natutulog sa katabing kwarto mo? Napamaang siya. Basang-basa pa rin ito ang kanyang nasa sa loob. Ito lamang ang nakakaalam ng damdamin niya para kay Eliza. Hindi dahil sa sinabi niya rito, kundi dahil sa nahalata nito sa kilos niya. High school na noon si Eliza at nagbabakasyon sila roon. Kinausap siya ni Tita Malu at sinabi nitong huwag na siyang magkaila pa dahil ayon dito ay matagal niya nang nahalata na may pagtingin siya sa dalaga. Wala siyang nagawa kundi ang umamin dito. Ito rin ang nagpayo sa kanya na kapag nasa tamang edad na si Eliza, sabihin niya rito ang kanyang nararamdaman. Pero hindi na nga siya nagkaroon ng pagkakataon dahil naunahan na siya ng hiya at nito ngang huli umiksena na si Hendrix. Ayon pa sa kanyang tiyahin, nararamdaman daw nitong may pagtingin din si Eliza sa kanya. Dangan nga lamang daw ay hindi pa nito nare-realize. Bigyan daw niya ito ng panahon upang makilala nito ang tunay na nadarama para sa kanya. Umasa siya, naghintay ng anumang senyales, ngunit nanatili siyang bigo. Naisip niyang nagkamali lamang ang kanyang tita Malu sa sapantahan nito. Doon niya sinimulang pag-aralang tanggapin na lamang hanggang pagtingin kapatid lamang ang turing ni Eliza sa kanya. Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon ay hindi pa niya iyon natutupad. Sila pa rin ba ng nobyo niya? Ano na nga ang pangalan nun? Hendrix po, sila pa rin pero medyo nagkakalubuan sila ngayon. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang hindi man lang nabawasan ang pagmamahal mo kay Eliza. Bagkus ay lalo pa yatang tumindi. Wala siyang maisagot. Muli, tama na naman ito sa sapantahan nito. Napabuntong hininga na lamang siya. "Why don't you try to get to know someone else, iho? Nang sa ganun ay makakita ka na rin ng para sa'yo. You're not getting any younger. You're almost 30. You know, tita, if I could only just do that in a snap of a finger, matagal ko nang ginawa. Ang kaso'y ayaw rin namang makinig nito eh." Sabay turo sa tapat ng kanyang puso. Si Eliza pa rin ang hinahanap nito. Siya pa rin ang binubulong nito. Hirap na pahayag niya. Walang maisip na sabihin si Malu para maibsan man lang ang hirap na dinaranas ng kanyang pamangkin. How she wished Eliza would love him back. She was willing to give everything just to see Javier and Eliza happy together. Surely they will be a great couple. She still believed that they belong to each other. Very positive siya nang sabihin niya kay Javier
na may pagtingin din si Eliza dito. Bakit hindi? Iyon ang nababasa niya sa mga mata nito. Hindi pa nga lamang nito nabibigyan ng pangalan ang nararamdaman nito. Nagkamali nga ba siya sa pagbasa sa nararamdaman nito? Pero hindi siya maaaring magkamali. Sigurado siya at isang araw, hindi nakakapagtakang magigising na lamang ito na si Javier pala ang tunay nitong mahal. But it was sad Eliza hadn't realized all this year, and she hoped when she finally did, it would not yet be too late. Kinabukasan, ang balak nilang pag-uwi ng maaga ay hindi natuloy dahil nagyaya pa si Eliza sa dagat na ikinasiya naman ni Javier. Doon pa sila nananghalian at natulog pa ang dalaga, dala ng kabusugan. Inaantok pa nga ito ng gisingin ni Javier bandang alas 5 ng hapon. Maraming pagkain pabaon at pasalubong si Tita Malu. Hindi matapos-tapos ang pagpapaalala nito sa kanya na mag-iingat sa pagmamaneho dahil madilim na. Lalo pa raw at kasama niya si Eliza. Kinindatan naman niya ito. Sa pamamagitan niyon ay pinaabot niya rito na lalo siyang mag-iingat sa pagmamaneho dahil sa kanya ang pinamakamamahal niyang si Eliza. Ang nangyari, alas 6 na sila nakaalis. Habang daan nakatulog ang dalaga dahil sa kapaguran at dahil na rin sa udlot na tulog nito kanina. Nagising lamang ito nang maramdamang huminto ang kotse. Anong nangyari? Pupungas-pungas na tanong nito sa kanya. May nadaanan tayong kotse, flashing its warning light at may nakatayong babae sa tabi nito. Sagot niya, halos papasok na sila sa Maynila. She looks pretty helpless. Lumingon ito sa tinuro niyang direksyon habang itinatabi niya sa gilid ng daan ang kotse. Inaninag nito ang babae sa dilim. I think she got a baby with her, sabi nito. Well, if nothing else, pwede natin siyang ihatid sa pupuntahan niya. Patakbong lumapit ang babae sa kanila nang lumabas sila ng kotse. Nasa late 20s na ito. Samantalang ang sanggol na karga nito ay may edad 5 buwan pa lamang. Pumapalahaw ito sa iyak. Wari nararamdaman nito ang pagkabahala ng ina. Akala ko'y hindi niyo ako hihintuan. Garalgal ang tinig nito, halatang pinipigil mabunghalit ng iyak. Nasira ang kotse ko, wala naman akong alam sa makina. Pwede niyo ba akong tulungan? Ano ba ang sira? Tanong niya sa palakaibigang tono na agad nagpakalma sa babae. Hindi ko alam eh. Pinuntahan niya ang kotse nito at tiningnan kung ano ang sira niyon. Nakita niyang nag-overheat lamang ang kotse. Sa palagay mo, kaya mong ayusin para mag-start uli? Halatang kinakabahang tanong ng babae. Siguradong nag-aalala na ang asawa ko. Well, sa tingin ko, I can fix it, ma'am. Nakangiting sabi niya upang pawiin ang nervyos nito. Nang sulyapan niya si Eliza, ay nakita niyang halatang natutuwa ito sa pagtulong niya. Bumaling ito sa babae. Ako na muna ang magbubuhat sa baby mo. Mukhang pagod na pagod ka na sa pagkarga sa kanya. Alok nito na pinaunla ka naman ng babae. Salamat, ngumiti ito kay Eliza bago ibinaling sa kanya ang atensyon nito. Tumigil ang pag-iyak ng sanggol nang mabaling ang atensyon nito sa bracelet ni Eliza na gawa sa mga beads. Do you like this? Mariin niyang sabi sa sanggol. Tinanggal nito ang bracelet sa braso at kaagad na nakuha iyon ng sanggol. As if by magic, he stopped crying. Maya-maya pa ay nagrevolusyon na ang makina ng kotseng inaayos ni Javier. Sa tingin ko, yung radiator hose ang problema. Aayusin ko lang para makarating kayo hanggang sa bahay nyo. But we'll wait for our engine to cool down first. But I can feel your radiation up. Paliwanag niya sa babae habang pinupunasan ng panyo ang kanyang mga kamay. Muling natuon ang tingin niya kay Eliza. Taking in the baby she was holding with such natural ease. Nahiling pa niya na sana ay anak lamang nila ang sanggol na karga nito. She made quite a picture. Holding the baby like that, he would have given anything if that pictures belonged to him. Heto na naman siya, wishing for the impossible. He should always remember his place, and that place was in a little niche label friend
Not boyfriend, not lover, just a friend. Alam niya kung ano ang mangyayari, kamagdaghangad pa siya ng higit pa roon. He could lose it all. He was not preferred to risk that. Napakaswerte mo naman at magaling sa makina ang husband mo. Narinig niyan sabi ng babae kay Eliza. Napatingin siya sa dalaga at nagsalubong ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung bakit hindi nila tinama ang babae sa pag-aakalang mag-asawa sila. Lingid sa kaalaman nito, labis niyang ikinatuwa ang hindi nito pagtatama sa pag-akala ng babae. Gusto niya kahit minsan lang na pagkamalan silang mag-asawa nito. Iyon mayroon man lang na mag-isip na pag-aari niya ito. That just belonged to him the way he always dreamed of. And thanks godness, tumigil na sa pag-iyak ang baby ko. Patuloy ng babae. Do you have a child of your own? No, nauutal na sagot ni Eliza. Bakas sa mukha nito na hindi malaman kung ano ang isasagot. I mean, no, not yet. Well, you got anak with babies, puri nito sa dalaga. Nang tumingin si Eliza sa direksyon niya, nahuli siya nito ng ngiting-ngiti, yung nangaasar ng ngiti, inirapan siya nito. Hindi nagtagal at naayos niya ang makina. Inabot niya ang susi ng kotse sa babae. Okay na, Mrs. Montales, Mrs. Brenda Montales. Sagot naman ito, sabay abot ng tuwalya sa kanya. Puno ng grasa ang mga kamay niya. And I'm Javier Santiago. This is my wife, Eliza. Pagpapakilala naman niya sa kanila ni Ali. Pagkatapos ay kinindatan niya ang dalaga na umingos naman. Saan ba ang bahay niyo? Tanong niya sa babae. Diyan lang sa huling bayan. Sumakay na kayo at susundan na lang namin kayo hanggang makarating kayo sa bahay niyo. Nang makarating na ang babae sa bahay nito, ay kumaway ito sa kanila bilang papasalamat. Pinagpatuloy na ni Javier ang pagmamaneho. 9:00 na sila nakarating sa kanilang mga bahay. Daan ka muna at magkape, anyaya ni Eliza sa kanya na pinaunlakan naman niya. Gustong gusto pa niya itong makasama kahit sandali lang. Tahimik na ang buong bahay nang makapasok sila sa loob. Ginamit ni Eliza ang duplicate key. Tumuloy sila sa kusina. Habang naghahanda ito ng kape para sa kanya at gatas naman para dito, naghugas siya ng mga kamay sa lababo. Nang abutin niya ang nakasabit na tuwalya, napansin nito ang marka ng pagkasunog sa kamay niya. You hurt your hand. Wala ito, baliwalang sabi niya. Let me see. Iginiit nito at kinuha ang kamay niya. It's look like you need some antiseptic cream. Sandalit kukunin ko lang. Umupo naman siya habang pinanonood ito sa pagkuha ng gamot at bandage mula sa medicine cabinet. Mas madaling gagaling iyan pag ako ang gumamot, ganting biro nito. Sabay kindat sa kanya na ikinalaglag naman ng puso niya. Ang sarap naman, naisip niya. Umupo na ito sa silya paharap sa kanya at kinuha ang kamay niya. Dahan-dahan itong pinahira ng cream ang bahaging nasunog. Magkalapit na magkalapit ang kanilang mga mukha. Malaking torture para kay Javier ang posisyon nilang iyon ni Eliza. Ramdam niya ang banayad na paghinga ng dalaga. Nagdulot iyon sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ngaling-ngali niya nang kabigin ito at yakapin. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas para pigilan ang sariling huwag gawin ang sinisigaw ng kanyang puso. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. She doesn't even know what she's doing to me. She has this. I don't even know what it is. Hindi naman maintindihan ni Eliza ang nadarama ng mga sandaling iyon. She felt uneasy. Pakiramdam niya ay pinamumulahan siya ng pisngi habang magkalapit na magkalapit ang mukha nila ni Javier. Kailan nga ba niya huling naramdaman ang ganoon para sa binata? Ayaw na niyang maalala iyon. Nang una niyang maramdaman ang damdaming iyon, ay pilit agad niyang patayin iyon. Hindi niya nabinigyan ng pagkakataon ang sarili na kilalanin pa ang estrangherong pakiramdam na iyon. Hindi niya dapat maramdaman ang ganon para kay Javier. Naalala pa niya, 3rd year high school siya noon. Nagbabakasyon sila sa beach house ni Tita Malu. Doon niya unang naramdaman ang pagtatangi para sa kinakapatid. Natakot siya sa relalasyong iyon. Nakakahiya.
Ano na lamang ang sasabihin nito kapag nalamang may pagtatangi siya para dito ng higit pa sa isang kaibigan. Pagtatawanan lamang siya nito. Lahat ng nakikita niyang dinidate nito ay pawang mga sopistikada at sosyal. Siya, isa lamang high school noon at bata pang maituturing kumpara sa mga babaeng nagugustuhan nito. How in the hell would he like her? Palagi na lamang nitong sinasabi na pinakamamahal siya nitong kid sister. Hanggang doon lamang. Kaya mula noon itinago niya sa kasulok-sulukan ng kanyang puso ang iniingatan niyang sekreto. Itinuon niya ang isip sa ibang lalaki. Doon sa mga kaedad niya. Hindi naman siya nabigo. Nagkaroon siya ng matinding crush kay Hendrix na nauwi sa pagmamahal. Nang magkaroon sila ng relasyon, tuluyan niya nang ibinaon sa limot ang damdamin niya para kay Javier. Pero bakit ngayon ay nararamdaman na naman niya iyon? Akala niya ay naitago niya na iyon ng lubusan. Bakit ang bilis-bilis ng tibok ng kanyang puso? Pilit niyang winawaksi sa isipan iyon. Ibinaling na Eliza ang atensyon sa ginagawa. Hindi niya alam kung paano muling magsasalita. Naguguluhan pa rin siya kung bakit kumakabog ang dibdib niya. Dati naman silang nagkakalapit nito. There, finish. Javier couldn't find his tongue and so he remained silent kahit na magsalita si Eliza. She glanced, hindi niya alam kung paano nangyari pero naramdaman lamang niya na hinahagod na pala niya ang buhok ng dalaga. Napapikit na naman ito at bahagyang umawang ang mga labi. Hindi niya na napigil ang sarili. Unting-unting bumaba ang kanyang mga labi sa naghihintay na mga labi nito. Marahan sa simula ang ginawad niyang halik dito, ngunit nang matikman niya ang tamis niyon ay dumiin at lumalim pa ang halik nito. Naramdaman na lamang niyang nakayakap na sa liig niya ang kamay nito. Halos pangamusan sila ng hininga na magbitaw sa isa't isa. Ngunit hindi niya hinayaan na magtagal na mapawalay sa mga labi nito. Muli niyang inangkin iyon at lalo pang naging maalab ang paghalik niya rito. Javier, tapos na! Ang tinig na iyon ni Eliza ang muling pumutol sa pangarap niya. Sabay tapik sa braso niya. Shit! Pinahamak na naman siya ng walang katapusan niyang imahinasyon. Kapag ganun kasing sobrang lapit nito sa kanya ay hindi siya makapag-isip ng matino. Langhap na langhap pa naman niya ang mabungong hininga nito. Oh no, he would not be responsible anymore for his next action. Kaya bago pa siya makagawa ng pagsisisihan niya, mabuti pang umuwi na siya. Well, thanks babe. I think hindi na ako magkakape. It's getting late and I know that you're as tired as I am. So I'll let you rest, sabi niya pagkatapos ay tumayo na. Hinalikan niya ito sa noo. Good night babe, nahihirapang paalam niya. Why? He wanted her to stop him. Tell him that she felt the same way and that she wanted to prolong their being together. But of course, she was completely aware that she would never do that. She didn't love him, that was why. Ikaw ang bahala, and Javier, thank you for inviting me to vacation with you. I enjoy a lot, sabi nito, sabay hawak sa kamay niya. Tiningnan siya nito ng diretso sa mga mata. Thanks for always being there for me. No big deal, huwag mo nang masyadong isipin yung boyfriend mo. Sasakit lang ang ulo mo. Pani, ngayon ko lang siya naalala nang banggitin mo. Sabay pa silang nagtawanan at sabay ring nagtakip ng bibig nang maalalang tulog na nga pala ang mga kasambahay nito. That's better, sabi niya na ang tinutukoy ang pagtawa nito. Good night babe, good night.